Ang pinapalapakan ko po yung magiging, ano lang, yung intro ko lang. Kasi mga kababayan ko, Yolanda, pakatapos ng isang dekada po. Good morning po, good afternoon, good evening. Welcome sa channel ko po, Tito Noise Vlogs po ako. I hope nasa mabuting kalagayan na ang mga kababayan natin sa Tacloban. Doon mismo ang talagang devastated talaga yung nakaraan 2013. November 8 po yun ha. November 8 nangyari po yun. Panahon po ni nasirang Pangulong Noynoy Aquino. Grabe po ang nangyari nun. Siguro naman medyo may edad na kayo nun. Yung nangyari yung Yolandang yun. Ilang taon ako nun. Mga 50 anyos po ako nun. Nasa kulukuyan ay ako'y hindi, tapos na ako magtrabaho mga babayan ko noon. Nag-ahente na lang po ako. Napapansin niyo po ito o nakikita niyo po ang housing? Yan ba'y dissenting bahay po? O, di ba after the Yolanda, nagpagawa si Noynoy ng mga bahay. And then after ng term ni Noynoy, tinuloy ni Pangulong Duterte. Masasabi niyo bang disente ito? Wala na po siya sa danger zone ha. Pero sa kasalukuyan mga babayan ko, ito, sa oras na ito, may mga nakatira po pa rin na mga kababayan natin, mga taga Leyte, Tacloban, na naandun pa rin sa tabing dagat mga kababayan ko. Alam niyo ba po, yung nakaraan na bagyong yan, 10 taon na nakakaraan, alam niyo ba kung gano'ng kalakas ang hangin? Hindi po 300 kilometers per hour po. Almost 500 kilometers per hour po ang dumaan dyan na bagyo 10 taon na nakakaraan. May mga nagprepara at may mga tao rin na hindi nila pinansin po yung bagyo. Nanatili po sila sa bahay. Kaya ang nangyari po, ang daming pong mga casualties po. Ang daming nasawi po. At ito pang problema noon, mga kababayan ko. Yung mga government official po natin noon, pumalpak po sila, hindi sila magkandaugaga mga babayan ko. Lalong-lalo na po, yung dating Secretary DILG, Secretary na si Marojas, na para ng insulto pa doon sa mayor ng Tacloban, di ba? Romualdez siya, di ba? Remember, the President is an Aquino and you are a Romualdez. Doon po natalo si Marojas yung 2016 election. Talagang nilampaso po siya, gumanti po ang tao mga kababayan ko. At saka nagtago po sila ng hindi nila sinabi po ang totoo kung ilan po ang mga nawala, ilan ang nasawi. Ang sabi nila is mga 3,000 lang. Hindi po mga babayan ko. Nag-stop counting po sila noon. May higit 10,000 po ang nasawi doon sa bagyong Yolanda mga kababayan ko. Kaya nakakaawat talaga yung nangyari. 2013 yun November 8 mga kababayan ko ang ginawa naman ng isang kamag-anak ko, medyo may kaya sa buhay, nagpadala siya ng mga konting tulong na lang. Hindi masyadong kaya Talagang ang laki na gastos dyan ng ating gobyerno. At ito pa mga kababayan ko noon, sumalangit sana ang kaluluwa ng dating DSWD. Maybe siguro hindi niya kasalanan to. Yung mga donasyon na galing sa ibang bansa, alam niyo ba kung anong ginawa? Yung mga masasarap na dilata, pinagpapaltan ng mga local product. At iba mga nabulok pa, binaon sa lupa. Di ba? Naging irresponsable yung departamentong yon. Maybe di siguro kasalanan ni Miss Suliman yung nangyari yun. Pero ang dami rin kumita po dyan mga kababayan ko. Natatandaan nyo na aftermath ng Yolanda, ang daming nagugutom. Talagang, sorry sa word talagang nagnanakaw na yung mga kababayan natin para mapakain sa pamilya nila. At saka may mga ibang grocery doon na nagsarado. Talagang binuksan kasi nagugutom yung mga tao noon Di ba? Walang magagawa Ginawa naman sa isang negosyante,
Talagang pinaubayan na doon sa mga tao para may makain lang. Aral na to sa ating mga kababayan ko. Hindi natin alam talaga kung gaano kalakas ang bagyong darating pa sa atin. Marami, naalala niyo yung Undoy pa. Kaya ano ba yung Undoy? 2009 ata yun eh. Bago matapos ang termino ni Pangulong Arroyo noon. Grabe noon din noon. 8 oras umulan. 8 oras po umulan ha. Sa Metro Manila nangyari po yun eh. Or sa bandang Rizal din, nadali rin yun eh. 8 oras po na walang tigil ang ulan. Ang trabaho ko po noon is nasa Alabang po ako, Muntinlupa. 6 ng umaga hanggang 3 ng hapon. Umuwi po ako ng alas 5 ng hapon. Nakauwi po ako alas 2 na ng madaling araw. Dahil sa traffic, mga kababayan ko. Kaya, ibang kababayan natin na medyo nasa peligrong lugar, sumunod na kayo sa gobyerno natin. Kasi malay natin, wag naman sana na may dumating na isang Yolanda pa. Yun ang pinaka-devastating na bagyo na dumating sa bansa natin. Yun ang pinaka-Guinness Book of Record niya eh. Tingnan mo, almost 500 kilometers per hour ang dumaan sa lugar na yun, sa Tacloban. At sa Samar pa, ang dami rin nasa doon, nadali rin doon. Kasi sobrang lakas niya eh. Sobrang lakas din mo yung umaga ng November 8, no, medyo maliwanag, tahimik. Aba, pagdating ng mga alas 9 ng umaga, alas 10, nagdilim ang paligid ng Tacloban. Ayun na, dire-diretso na. Grabe yung hangin. Parang tinalo yung hurricane ng mga sa Amerika, di ba, may mga tornado. Mas matindi pa yon. Times 20 ang nangyari nung sa Tacloban, mga kababayan ko. At sana naman, alam ko ang housing hindi pa tapos eh. Yung mga binigyan ng pabahay dyan sa Leyte, sa Tacloban. At substandard pa yung mga gamit dyan. Ilang libo yung bahay na yan. Libre ba yan? Babayaran ba yan? Kailangan siguro, sinasabi niyo na low-cost housing. Huwag naman low-cost housing. Decent housing naman ang ibigay niyo sa mga kababayan natin at sa mga, huwag naman sana, mga darating pa mga bagyo, may mga nabiktima, may mga nasalanta ng bagyo, sana naman huwag yung tawagin low-cost. Decent housing na lang. Di ba? Hirap mawala ng bahay, mga kababayan ko. Sa Yolanda, ang daming talagang nasawiro, no? Di ba, yung mga politiko natin, mga umeepal pa, noon yun, ha? Ang unang dumating si Pangulong Duterte noon, talagang tumulong siya ron, hindi mo siya pwede magdesisyon, hindi mo siya presidente, meron lang siya ng Davao City. Ang magdi-decide noon, si Noynoy. Kaya marami nangyaring hindi maganda sa administrasyon ni Pangulong Noynoy Sumalangit sana. Yung sa Masapano, ang dami pa yun. Yolanda, mga iskandalo pa dyan, yung mga allowances ng mga senador noon. Di ba? Kaya natalo yung kandidato niya, si Marojas. Kaya aral na sa atin to, sa mga politiko na nagbabait-baitan dyan, kung tutulong tayo, lubusin na natin. Ang pera naman ang galing sa amin Di ba? Ang galing sa taong bayan ng pera. Hindi naman galing sa inyo Pinamamanage lang namin sa inyo ang mga pera namin. Yun ang mga kababayan ko. Medyo nakakalungkot yung after 10 years, no? Hindi pa nga kompleto yung bahay na yan Kaya magdasal na tayo, wala sanang dumating pang isang Yolanda. Meron nga dyan, isang pamilya talagang ubos Ultimo yung mga pulis hindi tumulong kasi may mga kapamilya rin silang nasa lantarin kaya naglabo-labo na dyan sa lugar na yan, sa Tacloban na yan shoutout muna tayo mga babayan ko Shoutout natin si Nanay Eva TV, Ate Ruby Vlog, Cherry Papi's Adventures, Oxystab, Michi Tiger Field, Sinjin 82 Vlog Official, si Jane Barona Vlog, Sherlyn Mendrano. Sherlyn,
Thank you nag-member ka sa akin. Thank you. Doc Juday, Mama Lynn Official, Amlena Vlogs, Tessa Bala, Chairman Jovan de Mortorista, Principal King, Mayang Vlogs, Eldon SK Vlog, Rems SK Jamming Vlogs, A Heart Purple, Junito Marinado, Mayra T. Sanchez, Kapitay TV, Remy Perulino, Rudy Reyes, Edwin de Guzman, Tony Marsan, Lizelle Isimix TV, Dawigay, Angel Mix Vlogs, Chubbs de la Cruz, Pearl DM Pearl, congratulations si Arlene din, Arlene Vlogs, congratulations. Natasha Mix Vlogs, Elis Neris Channel, Cindy Mini TV, Ella Kimo, Jalina Saudi Arabia, Daryl Ricardo ng Israel, Evelyn Oraseng, Evelyn Official, Simply Grace, Coach MB26, Tess Padulina, Nina Laresma, Lorsano, Marites Cojo, Kojos TV, Tita Marie, AB Inir, SG, Family Flower Vlogs, Kabater Naga, Rosebud Adventure, Perdi Albino, Jessa Marie Guevara, Angel San Francisco, Jel Angala, Casablanca, Jurens Vlogs, Ghost Hunter, Jovis Official Channel, Charles Lumawig, Abaw SKTV, Tita Pearl, Boss Aning, at si Girly Marisa Official, and Banana, how are you? Shout out to you, Banana. O, ganun na lang mga kababayan ko. After 10 years, yung nangyaring halos delubi na nangyari. Muntik na mabura ang Tacloban sa mapa ng Pilipinas dahil sa sobrang lakas ng hangin, ulan, di ba? Kaya magtanda na tayo, kailangan maghanda na tayo. Hindi pa dumarating yung bagyo, maghanda na tayo mga kababayan ko. Don't forget to like and subscribe. Hit the bell notification para ma-update kayo sa aking mga video. Maraming salamat po at mag-iingat po kayo. Peace sa inyo lahat. Advance Merry Christmas. Bye. Cherry, Ate Ruby, Oxy, Charlene, bye. Sin.